Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. So bago po tayo pumunta sa ating pong sa mensahe ng Panginoon, magkaroon po tayo ng konting announcement. So mamaya pong gabi, alas 7, meron po tayong gawain doon po sa tatay po ni Brother Brent. Dito po sa Tres Niños. Last night po na lamay ni Kuya Jun, tatay po ni Brother Brent. So, kung kayo po naman ay walang ginagawa, kung meron kayong free time mamaya, ay dumalo po tayo. Makiisa po tayo dun sa huling gabi. Okay, yung praise and worship, nais kong hilingin na mag-prepare po tayo. Hindi po natin medyo papakinabangan si Sister May ngayon dahil meron po siya karamdaman. Hindi naman malala, pero nangihina po siya, hindi siya makahanap. Hindi pa siya lubusang okay. So hindi natin siya muna mapapakinabangan. So yung mga praise and worship, inaanyayahan ko pong mag-prepare kayo para po mamaya sa ating pong service. Okay, and then, supposedly, mamaya po, ng alas 3, meron po dapat tayong corporate worship. Ngunit, hindi po ito matutuloy, mapupospon po ulit. Sapagkat nagkaroon po ng disgrasya, yun po isa sa ating pastor, si Pastor Mike, nahulog po sa hagdanan. Hindi ko alam kung natuloy siyang dalhin sa hospital kagabi dahil nagsusuka. Nandito ba si Pastor Jonathan? Ayan. Nabalitaan namin na siya, dadalhin yata sa hospital kagabi. So, hindi makakadalo ang Murong. Ganon din ang dalawang churches sa Maribeles. Sapagkat alam naman natin, nung Thursday, yung asawa po ni Pastor Cleo po, ay nasa hospital din. So, nagkasundo na lang na i-postpone ulit ang ating po corporate worship. Pero ito po ay, kung loloobin ng Panginoon, ay matutuloy na sa July 27. Okay, sa last Sunday ng July. Okay? So, alam ko, nag-prepare yung mga ibang nanay, hindi na yata naiurong yung mga, naiurong ba? Hindi ko alam. Pero, pasensya na po, kasi late na rin na namin nalaman yung balita. Gabi na nalaman ni Pastor Jonathan yung balita. So, hindi namin inaasahan na mapupospone po muli. So, yun, pag-usapan nyo na lang po mga nanay, ano pong gagawin doon sa mga na-order po natin ng mga foods, mga pagkain. Okay, and then sa Lunes po, mga kapatid, sa Lunes naman po, 1:00 ng hapon, yun naman po ay libing ni Kuya John. Nandito na ba si Brother Brent? Dumating na ba? Mamaya pa darating. Okay, so kaalis lang ni Brother Brent, pabalik ng abroad. Dahil nga sa nangyari, bumalik po ulit siya. Darating po mamaya. Okay, so dapat, ngayon dapat ang libing. Alauna ngayon dapat. Pero dahil na po hinihintay si Brother Brent, bukas po ang libing. Kaya magkakaroon tayo po ng ating pong service mamayang gabi, alas 7. Okay, Tres Niños. Okay, so muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Yes, the Lord is good. So, magpapatuloy po natin ang mensaheng sinimulan po sa atin ng Panginoon. 3 linggo na yata o 4 na linggo nang nakakaraan. Justification through faith. At ngayon po, inaaral po natin, binibigay sa atin ang mensahe ng Panginoon, ano po ang resulta
o mga resulta ng iyong karanasang pagpapatawad ng Panginoon. Justification through faith. Mga resulta. Last Sunday, tinalakay na po natin yung unang resulta ng pagpapatawad ng Panginoon. Ito po yung mga ebidensyang makikita natin mismo sa ating mga sarili. Okay? Yung results yung resulta na ito, una sa lahat mga kapatid, hindi mo ito titignan sa iba. Hindi yun ang purpose. Pakinggan natin mabuti. The purpose is, titignan mo ito sa iyong sarili. Kaya nga maraming sinasabi sa banal na kasulatan na huwag mong pansinin yung tuwing ng iba. Baka naman kasi meron kang troso sa iyong mga mata. Okay? Ang unang purpose ko kapag nakakarinig tayo ng mensahe ay alamin yung ating sariling kalagayan para hindi po tayo magkaroon ng kaguluhan o kaguluhan. Hindi po agad nating inilalaan ng mensahe paturo sa iba. Yung parang habang naririnig natin ang mensahe, nakakaisip na agad tayo, si ganun yun eh. O si kapatid na ganun siya. Hindi po. Ang unang purpose po, pag naririnig natin yung mensahe, para sa atin. Inaalam natin, ina-assess natin ang ating sarili. Okay? So meron pong mga ebidensya, mga kapatid, o resulta na makikita natin sa ating buhay. Kapag nakaranas po tayo, tunay na nakaranas ng pagpapatawad o pagpapawalang sala ng Diyos sa atin. Meron po yan. Makikita nyo at mararamdaman nyo sa inyong sarili. May mga nagbabago. Okay? Unang pagbabago o unang ebidensya na makikita mo sa iyong sarili ay yung pinag-aralan natin last Sunday, which is peace with God. Okay? Yan ang unang ebidensya. Meron kang kapayapaan. Kapayapaang hindi malilirit. Kapayapaan noon mo lang naramdaman. Kapayapaan hindi mo maakuha o hindi mo maipaliwanag saan ito nanggaling, pero nangyayari sa buhay mo. Ano man yung nararanasan mo, ano man yung sitwasyon mo, kapag naranasan mo ang pagpapawalang sala ng Diyos, ibig sabihin, nagkaroon ka ng tunay o personal na relationship sa Panginoon, ating Panginoon sa Kristo. Binibigay niya sa iyo yung ganong katinyas, kalalim, na kapayapaan. The peace of God which transcends all understanding. Ito yung nag-guard sa puso't isipan mo para managumpay ka sa anumang daranasin mo sa buhay. Sapagkat mamaya, pag-uusapan natin ang patungkol sa sufferings. Ito rin ang kaparehong kapayapaan na pinapangako ng Panginoon bago siya umalis. Nabuhay siya dito sa lupa. Bago siya umalis, nangako siya sa kanyang mga disipulo. At ang pangako na yun, mga kapatid, ay hindi lang para sa kanyang mga disipulo. Ang pangako na yun ay para sa lahat ng mga taong hinirang ng Diyos at dinala sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung sinabi niya sa John chapter 14, verses 25 to 27. All this I have spoken while still with you, but the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything, and will remind you of everything I have said to you. Peace I leave you, my peace I give you.
I do not give you as the world gives. I do not give you as the world gives. Minsan, kapag tayo ay hindi pa nakaranas ng kapayapaan mula sa Panginoon, ganito ang tao pagka hindi po siya nakakaranas ng tunay na kapayapaan mula sa Diyos. Ang kapayapaan ay pinupurso niya o hinahanap niya, hinahanap niya, hindi sa Diyos, kundi sa mga bagay sa sanlibutan. Kapag ikaw ay natural man pa, kapatid, akala mo, ang kapayapaan mo ay manggagaling sa mga acquisition mo ng mga bagay sa sanlibutan dito. Akala mo, magiging mapayapa ka na, masaya ka na, kapag ka nakatapos ka ng pag-aaral, meron ka ng magandang trabaho, o nakapagtatag ka na ng malaking business, yung successful business, nakapag-imbak ka na ng maraming pera sa bangko, nakapagtayo ka ng magarang bahay, meron ka ng bagong kotse. Akala mo, doon mo makukuha ang kapayapaan. But sinabi nga natin last Sunday, meron ng taong nagkamal ng lahat ng pangarap natin. Sino siya? King Solomon, pinag-aralan natin last Sunday. Meron ng taong nakaranas at higit pa sa iniisip natin. Yung mga pangarap natin, nangangarap tayo ng mga bagay dito sa sanlibutan, hindi lang naranasan yun ni Solomon. Nagsawa siya doon. Pinagsawaan niya lahat ng iniisip natin na magpapaligaya at magbibigay sa atin ng kapayapaan. Pinagsawaan niya iyon. Ngunit bumalik siya at nag-report sa atin, nakasulat, nag-report sa atin sa Kawikaan, or Proverbs, na ang lahat ng iyon, bagamat nakamtan niya, bagamat naranasan niya, bagamat nagsawa siya doon, sabi niya, walang kabuluhan. Kaya naman ang sinabi ng Panginoon, my peace I give you. My peace. It is not the peace that you think this world can give. I do not give you as the world gives. So do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Okay. Yun po yung unang resulta ng pakikipag-isa natin sa Panginoon kapag naranasan na natin ang pagpapawalang sala niya, ang pagpapatawad niya. Meron na tayong kapayapaan na hindi malirip. Hindi lang yung kapayapaan nararamdaman natin, mga kapatid, ganun din yung mismong kapayapaan between you and God. Kasi dati naglalabanan. Kinakalaban mo ang Diyos. War kayo, war. Hindi lang yung peace na nararamdaman natin sa puso. And at the same time, yung kapayapaan na, alam mo, ano na kayo ng Lord? Bati na kayo. Reconcile ka na sa Kanya. Hindi ka na nakikipaglabanan sa Kanya. Meron ka ng peace with Him. Yun yung dalawang peace. Pinag-usapan natin nasa. Hindi. Ano yung susunod na resulta ng ating naranasang pagpapawalang sala mula sa Panginoon? Pangalawa, the second result is okay. Ang pangalawang resulta ng ating pagpapawalang sala sa Panginoon ay yung tinatawag na kumpiyansa to access or confidence to access God's throne of grace. Your confidence to access God's throne of grace. Okay? Meron kang kumpiyansa sa Diyos. Dati, mga kapatid,
Dati, kapag wala kang relationship sa Panginoon, hindi mo siya kilala, hindi mo kilala si Yeso Cristo, hindi mo alam ang ginawa niya para sa iyo, wala ka pang relationship sa Kanya, ganito ang tingin mo sa Diyos. Parang ang Diyos ay isang malayong, makapangyarihang sinuman na palaging galit sa iyo. Na nagbabantay sa iyo at titingnan lahat ng masasamang gagawin mo at lulupigin ka niya pag hindi ka niya nagustuhan. Yan ang tingin natin sa Diyos dati. A cruel God na naghihintay ng ating pagkakamali. Okay, pag wala ka pang relationship sa Panginoon. But because of your experience, hinayaan ng Lord na maramdaman at maranasan mo ang kanyang pagpapawalang sala, ang kanyang pagpapatawad. Imbis na takot ang nararamdaman mo, pag narinig mong salitang Diyos, imbis na takot, nagre-resulta ito ng kumpiyansa sa paglapit sa trono ng kanyang kaawaan. Okay? Because we have experienced God's justification or pagpapawalang sala kung naranasan mo. Verse 2 of Romans chapter 5, nandiyan ba yan? Verse 2 of Romans chapter 5 says, ayan, verse 2 of Romans chapter 5 says, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. Through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. We have access to the throne of God's grace. Dati wala kang access. Nung wala kang relationship sa Panginoon, mga kapatid, sabi ng Isaiah, pray ka ng pray, dalangin ka ng dalangin, ngunit ang heaven is like brass. Okay? Hindi tumatalos yung panalangin mo. Bakit? Wala ka kasi relationship sa Diyos. Parang cellphone, hindi ka connected. Wala kang connection. Wala kang wifi. Kaya ano man yung gusto mong makipag-communicate sa langit, kapatid, wala kang access. Hindi ka binibigyan ng pagkakataon. But because of your experience, being justified through faith, mga kapatid, nabuksan yung brass na yung napakakapal na pagitan mo sa Diyos, nabuksan at nagkaroon ka na ng malayang communication o access sa trono ng kaawaan ng Diyos. Iyon ka ngayon. Okay? Yun ang sinasabi niya sa Romans chapter 5, verse 2. Through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. Sa pamamagitan ni Yeso Cristo, kapatid, sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon mo kay Yeso Cristo, yung hindi mo mararating na kaluwalhatian ng Ama, ngayon, kapatid, binigyan ka na niya ng access. Mararating mo yun, magiging available sa iyo. So verse 2 states the undeniable and unwavering confidence to access or to approach the throne of God's grace. It is evident in your life. Young people, huwag niyong isipin na ang kumpiyansa niyo sa Panginoon ay ganito. Minsan, pagka ligaw ka, hindi mo alam yung truth, ng katotohanan, gagamitin mo yung access pala sa Lord.
Meron pala akong malayang access sa Lord. Okay. Ito na, exam na. Hindi magre-review. Magano ng games. Maglalaro ng games niya. Exam bukas ha, hindi magre-review. Nagkaroon ng maling pag-asa na. May access naman ako sa sa God's throne of grace Pasa ako. Hihingi ako ng awa sa Lord. Anak niya ako. Pagbibigyan niya ako. Hayahay muna ako ngayon. Maglalaro ako ngayon. Bukas naman, dahil anak ako ng Diyos, ipapasa niya rin ako. Hindi ganun ha. Hindi ganun ang kumpiyansa mo, kapatid. Hindi nakikipagbiruan sa iyong Lord. At hindi mo siya maloloko. Hindi mag-a-agree ang Diyos sa kung ano mang kaisipan mo na labag sa Kanyang kalooban. Hindi mo pwedeng gamitin ang Kanyang kapangyarihan sa iyong kalokohan. Pero minsan, ganun ang pagkakinapos tayo sa theology. Kinapos tayo sa katotohanan. Ganun ang tingin natin. Akala natin ang Diyos parang isang ATM na every time na makangailangan tayo, Lord, sabi mo, pangako mo, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Lord, na pera, penge. Hindi ganun klaseng kumpiyansa, kapatid. Ito yung kumpiyansa na naniniwala ka na pag sinunod mo yung kalooban ng Diyos, hindi Kanya bibiguin at tutuparin niya lahat ng Kanyang pinangako. Kumpiyansa na pag pinag-usapan natin na ang lahat ng tunay na sumasamba, nagtitiwala, sumusunod sa Panginoon, pagdating ng araw ng rapture, may kumpiyansa kang ipagsasama ka ng Lord at mamimit mo siya doon sa alapaan. Magkikita kayo. Yung kumpiyansa na gano'n. Hindi yung kumpiyansa na dadalhin mo ang Diyos sa kung anong interest mo. Maraming ganyan. Marami ng ganyan. Mga kapatid, yung mga turo. Magiging matalino tayo. Hindi yon ang pag-asang hinihintay natin. Kumpiyansa na hindi ka pababayaan at hindi ka iniwanan ng Lord kung tunay nga na nandun ka nakatindig sa Kanyang kalooban. Okay? Sa Kanyang kalooban. Hindi Kanya pababayaan. Yan ang sinabi, mga kapatid, sa Book of Hebrews, chapter 4, verse 16. Hebrews chapter 4, verse 16. And it says, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our times of need. Hindi ka bibigyan ng Lord. Kapatid, kung ikaw ay tunay na nakaranas ng pagpapawalang sama ng Diyos at tunay na nakakaranas ng Kanyang pagsama sa buhay mo, kapatid, hindi ka dapat mag-alala sa kung ano mang nangyayari sa buhay mo ngayon. Magkaroon ka ng kumpiyansa sapagkat pangako ng Diyos na bukas ang daan patungo sa Kanyang trono ng kaawaan. You will really find grace and mercy in your time of need. Okay? Sa bagay, mga kapatid, talagang hindi yun pinagpipilit ang maramdaman mo. Yun ang katotohanan. Hindi yun pinagpipilitan. At hindi tayo kinukumbinsi. Hindi tayo kinukumbinsi ng salita ng Diyos na paniwalaan mo, sige na, paniwalaan mo.
Sa totoo lang mga kapatid, kapag tunay na nakikipamahay at namumuhay sa iyo ang banal na Espiritu, hindi ka pinipilit magkaroon ng kumpiyansa. Meron ka talagang kumpiyansa. Okay? If God is really your Father, sabi ng Romans, the Holy Spirit testify with your spirit that you are really a child of God. Okay? Siya mismo ang nagsasabi at nagpapatotoo sa iyong kaluluwa na ikaw ay anak ng Diyos. At dahil alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, kapatid, may kumpiyansa ka. Sigurado yun. Yung tunay na anak, wala naman siguro hindi tunay na anak. Okay? Ayan mo si Miguel. Sa buong araw, hindi lahat ng gusto kong gawin niya, nagagawa niyan. May mga utos kami na hindi naman niya nagagawa lahat. May mga bagay na parang nakakainisan namin. Bilang anak namin siya. Pero si Miguel, dahil alam niyang tunay na anak siya, lahat tayo, tunay na anak, naranasan natin yan. Okay? Pero gagawa tayo ng example na personal na nakikita natin. Dahil si Miguel, alam niya na tunay na anak siya. Kahit alam niyang marami siyang sablay, kahit alam niyang maraming hindi nasusunod sa mga gusto namin mangyari sa kanya, si Miguel hindi nawawala ang kumpiyansa pag nangailangan siya na lumapit sa trono ni Daddy para maka-receive ng kanyang pangangailangan. Bakit? Because siya, alam niya sa sarili niya na tunay siyang anak. O lahat tayo, alam natin. May kumpiyansa tayong lumapit tayo sa ating Ama kasi alam natin tunay tayong anak. Iyon ay hindi isang katotohanan na hindi maikakaila. Kung alam mo, inaalam sa iyo ng Diyos na tunay kang anak ng Diyos. Kaya tanungin mo ang sarili mo, may kumpiyansa ko ba? Totoo bang may kumpiyansa kang lumapit sa iyong Ama? Sa iyong Amang Diyos? Totoo bang bago ka kumuha bago mo ipagkatiwala ang sarili mo sa ibang mga bagay, kapag may problema ka, totoo bang sa Diyos ka lalapit at hindi sa iba? Totoo ba yun? Kailangan mong maranasan yun, kapatid. Sapagkat yun ay isang malinaw na ebidensya o resulta kung meron ka talaga relationship sa Panginoon. Meron kang kumpiyansa. You have that confidence to approach or to access the throne of your God, your Father, with confidence. Okay? Approaching the throne of God's grace with confidence. And then, number 3 result. Number 3 result. Hindi ko pa naibigay. Hindi ko naibigay yan. I'm sorry. Meron ba? Number 3 result. Ayan. Number 3 result. Result of justification by faith. Joy in God's glory. Okay? Joy in God's glory. Verse 2 of Romans 5 presents the third result in an elect's life, being justified through faith. What is this? Joy in God's glory. The great anticipation of God's glorious appearance.
Kapatid, ang ultimate purpose, kapatid, ang pinakaruro ng layunin, bakit ka hinirang, niligtas, binigyan ng banal na Espiritu, sinamahan ang buhay mo ng Diyos, ay, tandaan mo ito, upang maluwalhati mo siya sa pamamagitan ng totality ng iyong buhay. Okay? Sa pamamagitan ng buhay mo, ay lumabas ang kanyang kaluwalhatian at mismo ang Diyos ay magkaroon ng kaluwalhatian sa iyo. Okay? Magsashine ang glory ng Diyos at mailalathala sa pamamagitan ng buhay mo. Okay? Yun yung ultimate purpose. The ultimate purpose of your election is to behold the glory of God in our totality. Ibig sabihin sa buhay. Nakikita mo ba yun sa iyong sarili? Minsan parang pagka narinig natin yung truth, minsan parang naisip natin, parang pagkahirap-hirap maging Kristiyano. Kasi ang purpose pa ng buhay ko yung kabuuan ng buhay ko ay maging kaluwalhatian ng banal na pangalan ng Diyos. Parang, pwede ba yun? Mangyayari ka talaga yun sa akin? So God's glory, ang kanyang kaluwalhatian, should be the ultimate source of your joy and your hope. Kapatid, kung totoo meron kang relationship sa Panginoon, hindi ka naghahangad ng para sa iyo. I'm sorry ganun kasing sinasabi ng banal na kasulatan. Yun ang isang resulta, hindi may kakainang resulta kapag ka meron kang relationship sa Diyos, yung nakilala mo siya, napakilala siya sa iyo. Hindi ka naghahangad ng kaluwalhatian para sa iyong sarili. Kaya magtataka tayo sa mga tao na sinasabing Kristiyano, pero lugog na lugog or babad na babad sa kanyang sarili. Okay? Nakatuon ang buong puso at isipan sa kanyang sarili. Hindi yun ang purpose ng Lord sa iyo. Your ultimate source of joy and hope must be yung makita mo ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Okay? Your hope and joy must be driven and must be motivated by the anticipation of God's glory manifested in the totality of your life. Kaya sumasabog tayo sa ating pagpupuri sapagkat may nai-imagine tayo na hindi patungkol sa atin, kundi patungkol sa Diyos kung sino siya at kung anong kaluwalhatian ang magiging evident pagdating ng araw. At nakikita natin ang ating sarili, nakasama tayo doon sa sumasamba at nagbibigay ng papuri sa Kanya. Yung anticipation na yun, kapatid. Yung nakikita mong sarili mo na kabilang ka sa nagluluwalhati, sumasamba, nagbibigay papuri sa kadakilan at kaluwalhatian ng Diyos mo. Sumasapit ba tayo doon? Sumasapit ba tayo sa pagkaunawa na ang buhay mo ay hinirang ng Diyos para doon sa ganong
purpose. So you're being delighted in pursuing Him and being satisfied by His graces, by being satisfied by His favor bestowed in your life, reflects the brightest glory in Him. Basta, ang hirap-hirap naman anuhin ng mga wordings natin. Pero yun po dapat ang nangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Kailangan nakikita sa iyo ng Diyos that in your mind and in your heart, you are pursuing Him. Parang kang nagliligaw, in love na lalaki sa isang babae na kung saan man magpunta yung babaeng in love ka, ay sunod ka ng sunod parang aso. Naluluwalhati ang Diyos kapag nakikita niya ang isang tao na in love sa Kanya at pinupurso siya. You're being delighted in pursuing Him. And you are being satisfied. Ano yung satisfied sa Tagalog? Yung kaganapan ng pagkatao mo. Yung satisfaction, yung kaganapan ng pagkatao mo. Sapat sa iyong isipan, ganap sa iyong puso. Yung kaganapan na yun ay nakikita mo lamang sa iyong pakikipag-relationship, pakikipag-relasyon sa iyong Diyos. Okay? Napakahirap na ito na iisipin natin, pero yun yung ultimate purpose ng Diyos sa atin. Isa yung sa resulta ng mga tunay na nakaranas ng kapatawaran mula sa Panginoon. Your delight, your desires, ay pinupurso mo, hindi sa mga bagay sa sanlibutan ito, kundi pinupurso mo sa iyong pakikipagrelasyon sa Panginoon. Hindi yun achievable sa mga natural man. Sapagkat ang natural man, kahit na anong gawin niya, ang puso't isipan niya ay talagang nakalaan at nagpupurso. Humahabol sa mga bagay sa sanlibutan ito. Kaya makikita mo yung sarili. Gusto mong pagandahin ang iyong pangalan, ang iyong reputasyon. Gusto mong yumaman. Gusto mong maging sikat. Gusto mong maging dakilo. Gusto mong maging pamoso. Ang pursuit mo, ang paghahabol mo para sa iyong kaligayahan ay sa mga bagay sa sanlibutan ito. Okay? Yun yung natural man. But the ultimate purpose, ang pinakarurot ng layunin ng Diyos, kaya ka hinirang badet. Kaya ka hinirang ay para isang araw, maramdaman ng Diyos, makita niya sa iyo na ang pursuit mo, o yung paghahangad mo, yung nakikita mong kaligayahan ng puso at isipan mo, ay masungkungan mo at makasama mo ang Panginoon. Amen. Okay? Hindi yun kayang gawin ng tao. Yun ay resulta o trabaho ng banal na Espiritu ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kung gano'n ang nangyayari sa iyo, you are at the same level kagaya ng nababasa natin ng mga matotoo ng mga apostol ng Panginoon. Kagaya ni Apostle Paul. For to me, to live is Christ. To die and to die is gain. Okay, nandun tayo sa the same level. So, baka naman hindi naman talaga tayo pupunta. No? Kapatid,
Hinirang tayo ng Diyos para sa purpose na yon. Hindi iba-iba ang purpose ng Diyos. Tandaan natin, hinirang ka ng Diyos para makasapit ka, makarating ka sa kalagayang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya hindi yun tinatago sa atin. Ibinubukas yun sa atin. Piniprepara tayo ng Diyos sa pagkakataon na kasama na tayo ng mga anghel sa langit at buong kaligayahan, buong kumpiyansa, buong pagpapasalamat na nagpupuri at nag-worship, sumasamba sa Diyos. Yung worship na ginagawa natin dito, mga kapatid, ay hindi pa ikukumpara sa katotohanan, sa purity, kadalisayan ng nababasa natin worship sa sangkalangitan. At ang goal, ang pinaka-goal o layunin ng Diyos ay maisama ka bilang hinirang niya sa katunayan at kadalisayan ng pagpupuri sa sangkalangitan. At ang preparasyon, kapatid, ay nangyayari sa mundong ito. Nakikita mo ba ang sarili mo na piniprepara ng Diyos para doon? Ang dali kasing tanggapin, mga kapatid, ng Kristyanismo kapag ang tinitingnan lamang natin ay yung mga pangako sa atin na pakinabang sa sandaigdigang ito. Ang daling tingnan ng Kristyanismo sa ganun. May sakit ka ba? Papagalingin ka ng Diyos. Wala ka bang pera? Bibigyan ka niya. Wala ka bang trabaho? Bibigyan ka ng trabaho ng Diyos. Wala ka bang boyfriend? Makikita mo, yung bibigyan sa yung boyfriend ng Diyos. Ang daling tanggapin ng ganong klaseng Kristyanismo. Pero yun ay kababawan. Hindi yun ang goal ng iyong pagiging Kristiyano, kapatid. Ang goal ng iyong pagiging Kristiyano ay ang makita mo ang sarili mo. Makita mo ang sarili mo na ang kaligayahan mo, ang kapayapaan mo, ang kumpiyansa mo, ay nasa pakikipagrelasyon mo sa Panginoong Kristo at hindi sa mga bagay sa mundo. Kung ang Kristyanismo mo, kapatid, ay nandun lang sana magkapera ako, sana magkabahay ako, sana magkasasakyan ako, sana makagraduate ako sa school, sana makapagtrabaho ako, sana magkaroon ako ng business, sana umunlad ako, sana magkaroon kami ng magandang relationship ng asawa ko. Kung nandun lang ang Kristyanismo mo, kapatid, I'm sorry, lahat ng iyon matatapos. Okay? Ano ang hindi matatapos? Yung relationship mo o yung kaligayahan mo. Kapag nakarating ka na o dinala ka na ng Diyos doon sa kalagayan, makikita mo ng mukhaan ang kanyang kaluwalhatian. Kapag hindi yun ang target mo, pagka hindi yun ang target ng Kristyanismo, kinakapalooban mo, kapatid, nakakaawa ka. Sapagkat kung ang iyong pag-asa ay nasa sanlibutan ito lamang, pag winasak na ng Lord ang sanlibutan ito, wala na rin ang iyong kaligayahan at iyong pag-asa. Okay? So as the famous praise, kung kailan niya si John Piper, matanda na rin ito, isa sa mga messenger ng Panginoon na kung saan kumukuha tayo ng confirmation kung tama ang ating theology. Sabi ni John Piper, God is most glorified in you when you are most satisfied in Him.
Okay? Kailan lumalabas ang kaluwalhatian ng Diyos? Kailan siya natutuwa? Kailan siya nasisiyahan? Paano lumalabas ang kasiyahan, ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo? Kapag nakikita ka ng Diyos, kunwari mo si Badet, pag nakikita ng Diyos si Badet, na ang hangan ng isipan niya, ang hangan ng puso niya, ay makapiling ang Diyos. Tayo man, mga tao, mga kapatid, tayo man mga tao, in love ka? Meron kang nagugustuhan? Kapag hindi mo nakikita yung nagugustuhan mo, na hinahangad ka, nagkakaroon ba ng kasiyahan ng puso mo? Kapag hindi ka naman mahal ng minamahal mo, nagkakaroon ka ba ng kasiyahan? Hindi. Kahit nakasama mo siya araw-araw, pero hindi mo nararamdaman na mahal ka niya, wala kang kasiyahan. Okay? Hindi ka naluluwalhati. Hindi humahaba ang hair mo. Pero pagka ramdam na ramdam mo na yung minamahal mo ay in love din sa'yo at gustong-gusto kanyang makasama, pag nararamdaman mo yun, anong resulta sa'yo? Ang haba ng hair mo. Tuwang-tuwa ka. Galak na galak ka. Kumpiyansa ka. Naluluwalhati ka. Ganun ang Diyos natin. Nakipaglukuhan lang ba tayo sa Kanya? Sinasabi natin, Diyos kita, Panginoon kita, tagapagligtas kita. Ang tanong, talaga bang nararamdaman niya na gusto mo siyang makasama? O ginagamit mo lang siya para sa mga bagay na gusto mong magkaroon ka? Tandaan mo, God is most glorified in you when you are most satisfied in Him. Kapag nasisiyahan ka sa Kanya. Kapag hinahangad mo siya. Kapag ang kaligayahan mo ay sa Kanya mo natatagpuan, doon naluluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Hindi siya nakikipaglukuhan sa'yo. At akala mo ba nagagamit mo siya? No. Hindi mo kayang gamitin ang Diyos. Kaya pagka meron ka mga taong na naririnig, nakikita, nagpapatotoo, yumaman ako eh. Gantong ginawa sa akin ng Lord, ganyan ginawa sa akin ng Lord eh. Mag-ingat, meron ding isang nagpapayaman, sino siya? Meron ding isang nagpapayaman, tinatawag ng Panginoon ng sanlibutan ito, sino siya? Inopera niya mismo si Jesus Christ. Okay? Nag-offer mismo yun. Si Satan kay Jesus Christ. Tinukso niya mismo si Jesus Christ. Sambahin mo lang ako. Sabi ni Satanas. Anong sabi ni Satanas? Anong pinapangako niya? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan ito. Anong sabi ni Jesus Christ? No. Hindi nakikipaglukuhan ng Panginoon. Hindi mo siya maloloko. Okay? Kaya kung may magpapatotoo na, ako, pinayaman ako ng Lord, pero hindi mo siya makita. Hindi mabanag ang buhay ng pagiging Kristiyano sa buhay niya. Kapatid, huwag kang magpapaloko doon. Siguradong hindi ang Diyos ang nagpayaman sa Kanya. Ang nagpayaman sa Kanya ay ang kalaban ng Diyos. At balak ka rin iligaw ng kalaban ng Diyos sa pamamagitan ng patutunan. Okay? Hindi yun ang goal. Hindi goal ng Diyos na payamanin ka, paranasin ka ng lahat ng hayahay sa buhay, kagaya ng nangyari kay Solomon, pero naligaw naman siya, hindi naman niya natagpuan ng tunay na kaligayahan. Hindi yun ang purpose. Ang purpose ay kung ano yung nangyari
sa nababasa natin sa mga hinirang ng Diyos sa Biblia. Kahit isa sa kanila walang yumaman. Ang bawat isa sa kanila, kung babasahin mo, nilagari mula dito hanggang hinati ang katawan. Si Isaiah. Hinati, nilagari. Hindi mayaman yun. Nagpakasakit yun. Lahat ng apostol, mababasa mo, hinanting, pinatay, pinako sa krus, pabaliktad, pinugutan ng ulo, lahat sila. Nasaan doon yung health and wealth? Nasaan doon yung yayaman sila, magiging sikat sila, magiging makapangyarihan sa mundo? Wala doon. Pero anong makikita mo sa kanila? Ang kaligayahan nila ay gawin kung ano yung kalooban ng Diyos. Yung maniwala, sumampalataya, magkakumpiyansa sa kung ano yung kalooban ng Diyos. Pumayag sila sa ganung kalagayan dahil maliwanag sa kanila na ang kanilang kaligayahan ay hindi natatagpuan sa sanlibutan ito, hindi natatagpuan sa piling ng Diyos. Lagariin man sila, pugutin man ang ulo nila, pero kakamtan nila ang buhay na hindi matatapos. Ang iniingatan mong buhay dito, 70 years, 60 years. Yan ang iniingatan mong buhay. Pag pinagpalit mo ang buhay na inuukol ng Diyos sa iniingatan mong buhay dito, kapatid, nakakaawa ka. Dapat ang iyong kaligayahan ay makatungtong, makasapit, hindi sa kung anumang bagay dito, kundi sa kaluwalhatian ng iyong Diyos. A testament of the truth revealed in Psalms 37:4. Delight yourself in the Lord, and the Lord will give you the desires of your heart. Okay? Sabi diyan sa Psalms 37:4. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Kapatid, huwag kang magkakamali sa pag-aakala na babalik ka rin mo ang proseso. Sa atin, kadalasan ganitong ginagawa natin, meron akong gusto. Hihingin ko sa Diyos ang gusto ko at ibibigay niya ito sa akin. Ganun ang proseso natin eh. Meron tayong gusto, ipipik natin yung gusto natin ngayon, and then, tsaka natin pupwersahin ng Diyos na, Lord, itong gusto ko, ibigay mo sa akin to. Pupwersahin natin ng Diyos. Hindi ganun ang proseso. Makinig mabuti. Walang ibang nakakakilala sa iyo, kundi ang lumikha sa iyo. Amen? Hindi mo kilala ang sarili mo. Yun ang katotohanan. Makakala mo, kilala mo ang sarili mo. No. Hindi mo kilala ang sarili mo. Kaya binigay ng Lord ang kautusan bilang salamin para makita mo ang sarili mo kung sino ka. Kasi hindi mo naman kilala ang sarili mo. So binigay niya ang kautusan. So, nung binigay niya ang kautusan, nakilala mo ang ilang bahagi ng sarili na ikaw ay makasalanan. Dati hindi mo kilala ang sarili mo na makasalanan. Kaya tandaan mo ito, baka iniisip mo, kilala mo ang sarili mo. No. Ang nakakakilala sa iyo ay ang Diyos at hindi ikaw. Kaya anong sa sinasabi niya? Akala mo ba alam mo kung anong ikakaligaya mo? Hindi. Hindi mo alam kung anong ikakaligaya mo. Tandaan mo yan. Kailangan sumapit ka sa katotohanan na maniwala ka na hindi ko alam kung ano ikakaligaya ko. Kaya naman, pupunta ako sa Panginoon. Sabi diyan sa Psalms 37:4, delight yourself in the Lord. It's the first step. Ang unang step, delight yourself in the Lord. Kailangan mo munang makita ang sarili mo na ang kasiyahan mo ay nasa Panginoon. Hindi sa mga bagay na pinagpipilitan mong mangyari sa iyo.
Alam na natin ang katotohanan. Si Solomon, si Haring Solomon, yung mga inakala niya, nagsawa na siya doon. Nakamtan na niya lahat yun. Pero anong sinabi niya? Wala doon. Wala doon. Kasi alam ng Diyos kung ano talaga ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Kaya lalapit ka sa Kanya para maintindihan mo at malaman mo saan ka ba talaga niligaya. Because our God, who created us, wired in our life a vacuum. Isang sisidlan sa ating pagkatao, sa ating kaluluwa. Isang empty space sa ating kaluluwa na hindi natin alam kung paano ito mapupunan. At wala tayong kakayanan na punan yung empty space na yon na ginawa ng Diyos. And that empty space can only be satisfied by the presence of your God in your life. Kapag hindi nakakapasok ang Diyos dun sa empty space na yon, ang puso at isipan mo ay naghahanap, nagde-desire ng mga bagay. Kasi gustong punan yung empty space. Pero nagkakamali ka sa pagpurso ng mga bagay na inaakala mong maglalagay ng kapunuan sa bakanting lugar na yan. God knows because He has made you. He has created you. He is the one who put that vacuum, that empty space in your heart. And you can only be satisfied, mga kapatid, if you experience the presence of God in your life. Kaya sinabi dyan, delight yourself in the Lord. And the Lord who created you will give you. Sino daw ang magbibigay? Ang Diyos. Ano daw ang bibigay niya? The desires of your heart. Yung pangangailangan na hangad mo, na hindi mo maintindihan, ano yun? Kapag nasa Panginoon ka, pupunuan niya yung vacuum na yan at magiging kompleto ka. Okay? Magiging buo ka at masasabi mo sa sarili mo, ito pala yun. This is the life that I've always wanted. Hinanap ko ito. Sa sanglibutan ito, pero hindi ko nakita. Pero sa Panginoon, kinumpleto niya kung ano ang kulang sa akin. Kapatid, sasapit ka ba? Yun ang resulta kung totoong nakipag-relationship ka, nakipag-relasyon ka sa Panginoon. Kaya naman, kapatid, hindi mo siya pinagpapalit. Yan ang dahilan, bakit ang mga apostol pinapatay, pero hindi na ginigive up ang pananampalataya. Kung iisipin natin, paano kaya ako? Si Pastor Toy biglang hinuli. Ito ba tayo hinuli? Ang sabi ng mga antikristo huliin, o yung pastor nyo, lalagariin sa harapan nyo. Mula dito hanggang hahatiin si pastor nyo. Ano kayang mararamdaman ko? Kapatid, kapag hindi pa sumapit sa akin, yung the same experience na nangyari na ginawa ng Lord sa mga apostol, kapatid, paano ko mapagtatagumpayan yung ganong kasakit na mangyayari sa aking buhay? Paano ko tatanggapin kung ang magiging sentensya ko sa mga antikristo ay pupugutan ako ng ulo sa harapan niyo kung darating ang araw na yun? Paano ko tatanggapin yun kung hindi ako sasabi sa kalagayan, kagaya ng naranasan ng mga apostol?
Hindi kasi natin nararanasan yung lumalim tayo nagdadive tayo sa theology. Ang lagi lang sumasapit sa isipan natin is yung mga pakinabang natin sa Panginoon, pakinabang sa buhay nito. Kailangan madala ka, kapatid, ng Panginoon sa the same level kagaya ng nababasa natin sa Biblia na hindi naman kinublisan din ng Panginoon. Upang maging handa ka sa gagawin nating pagpupuri at pagsamba sa kalangitan. Upang maging handa ka at maging masaya ka sa nag-iisang gawain tatanggapin mo kapag nandun ka na sa harapan ng Diyos. The joy that you are experiencing in the glory of God. Maligaya ka. Maligaya ka na hindi ikaw ang bida. Maligaya ka na sa milyong-milyong sumasamba sa Diyos. Nandun ka lang sa dulo. Hindi ka napapansin. Maligaya kang may sikat doon, may superstar na sinasamba. Ikaw hindi ka napapansin. Nandun ka lang sa isang sulok. Maligaya ka sa ganung kalagayan. Yan ang kasasapitan natin. Kapatid, milyon-milyon ang sasamba sa Diyos. Pero nandun ka, insignificant sa saan mong lugar. Pero nakakaramdam ka ng lubosang kaligayahan. Because that position is the best thing that can happen to you. Kasi kung wala ka sa kalagayan yun, sa future, sa eternity, kung hindi ka isa sa mga sumasamba sa Diyos, saan ka pupulutin, kapatid? Kung wala ka sa worship na yun, nasan ka? Nasan ka? Dalawa lang pupuntahan ng tao, talakayan natin mamaya. Kung wala ka sa milyong-milyong tao, maybe billions, maybe trillions of worshipers sa heaven. Kung wala ka, kung hindi ka isa doon, nasan ka? Nasan ka, kapatid? Nasa impyerno ka. Anong nangyayari sa'yo? Walang worship doon. Walang worship doon. Anong nangyayari doon? Ay, alis mo mo nila. Sakit ang hiling mo. Iyakan, hiyawan. Walang hanggang sakit na mararamdaman. Kaya sinasabi natin every time na meron tayong funeral. Kapatid, dito sa lupa, isang bagay ang pinakakaiwas-iwasan mo. Ano yun? Dito sa lupa, kamatayan. Okay, pakinig mabuti. Dito sa lupa, isang bagay ang pinakakatakutan mo. Kamatayan. Amen? Meron man tao hindi takot sa kamatayan na nabubuhay sa lupa. Yan ang pinakaiwas-iwasan mo, kamatayan. Pero pag nasa impyerno ka na, kapatid, yun ang pinakananaisin mo. Mamatay na sana ako. Hindi ako mamatay-matay. Imaginin mo, yung kamay mo, nandun sa plancha, sa pinakamainit na plancha, nagbabaga. Hindi mo pwedeng alisin. Yun ang nararamdaman mo, hindi pwedeng alisin for eternity. So yung iniiwas-iwasan mo dito sa lupa, yun ang hahangarin mo sa impyerno. Sasabihin mo sa sarili mo, mamatay na ako! Pero hindi ka mamamatay. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. Joy in God's glory. Kapatid, kapag nakasapit ka, dinala ka ng Lord sa isang kalagayan, kahit insignificant ka doon, kahit hindi ka nakikita sa worship na yon, kahit hindi naririnig ang boses mo doon, kapatid, kung isa ka, kabilang ka sa worshiper sa langit, that is the best thing that can ever happen to you. Kailangan
maligaya ka sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos mo. Hindi ito patungkol sa iyo. Patungkol ito sa Diyos. Kaya naman hindi tayo nagpapagalingan dito. Hindi tayo nagpapasikatan dito. Isa lang ang punteriya natin. Ang matuto tayo, maturuan tayo, at makasapit tayo sa katotohanan kung sino tayo pagdating ng buhay na walang hanggan. At kung ano dapat ang ating nararamdaman. We must have the joy in the glory of God. Kaligayahan sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapag wala ka doon, kapatid, kawawa ka. I'm telling you the truth. Kawawa ka. Doon ka sa impyerno. You cannot imagine what God can do to those people who put their full trust, their full confidence, and delight in Him. Kapatid, kakaunti tayo ngayon. Kakaunti tayo, but 2 Chronicles chapter 16 verse 9, bagamat kakaunti tayo dito, kapatid. Ito ang ating Diyos. Anong ginagawa ng ating Diyos? For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Listen very carefully. You have done, ano ito? Hindi na kasali yung pangalawa. Sabi dito, for the eyes of the Lord runs to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those whose heart is perfect toward Him. Kapatid, ito ang Diyos. Nakatingin sa atin. Walang nalilihim sa Kanya. Tayo, pwede tayong mag-pretend sa isa't isa. Pwede tayong magbabait-baitan tayo. Kunwari mabait. Kunwari nakikinig. Kunwari, kaya natin gawin yun. Kasi ang bawat isa sa atin hindi nakakabasa ng ating puso't isipan. We are not omniscient. But the eyes of the Lord runs to and fro into the whole world. Anong tinitingnan niya? Anong tinitingnan ng Diyos? Yung mga pusong committed. Yung mga pusong ang kanilang delight, ang kanilang pansin ay nakapokus sa Kanyang kaluwalhatian. At gagawin niya, gagamitin niya ang buo niyang lakas at buo niyang kapangyarihan para ang mga tao na yun ay maging kaluwalhatian ng Kanyang banal na pangalan. If you try to imagine, kapatid, ngayon, sa sandaling ito, ang mga mata ng Diyos ay lumiligid sa bawat isa sa atin. Imagine it. Hindi nalilingid sa Kanyang mga mata kung anong nilalaman ng puso mo, kung anong iniisip ng iyong isipan, yung motibo ng iyong kaluluwa, kitang-kita lahat ng Lord yun. Kung i-imaginein mo na yun ang nangyayari ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang nakikita ng Diyos sa iyo? Because if our God sees in us, nakikita talaga ng Diyos sa atin. Yung kagaya ng nangyayari sa mga apostol, that we are really pursuing Him, that we are really delighting in Him, that we are really have that joy, and we are rejoicing for His glory and for His honor. Kung yun talagang nakikita ng Diyos, kapatid,
You cannot imagine what God can do in your life. Hindi mo kayang imagine kung paano ka gagamitin ng Diyos. Kahit sino ka pa man. Kung talagang nakikita ng Diyos ito sa iyo. Okay? He can make your life a glorious, a shining glory of His splendor, kapatid. Kaya niyang gawin yun kung nakikita niya sa iyo. Pero kung nakikita niya sa iyo, kapatid, ano ba yung pinagsasabi niya, Pastor Don? Ano ba yung pinagsasabi? Hindi ko maintindihan. Nakakainit, nakakantok, lahat. O yun ang nakikita sa iyo ng Lord. Kapatid, yun ay resulta ng kawalan mo ng pagnanasa na makipagniig sa Diyos. Yun ay resulta. Yung kawalan ng desire, yung pag-i-ignore ng kanyang salita, yung kawalan ng interest, resulta yun na hindi ang Diyos ang pursuit mo, ang hinahabol mo sa buhay mo, kundi yung mga bagay sa sanlibutan. Kapatid, ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon ay isang dakilang bagay, isang napaka-importante at napaka-rare na bagay na hindi lahat ng tao ay makakaranas. We are invited by God to trust Him, to delight in Him, to give Him all the glory, to give Him all the honor, to bestow to Him the truest worship, the truest praises. We are invited by God to do that. And then, kung makikita yon sa atin ng ating Diyos, kapatid, kung nakikita sa atin ng ating Diyos, that our lives, our minds and our hearts really delights in Him, nasisiyahan sa Kanya, kapatid. The promise is, at nabasa nyo dito, the promise is, He can strengthen, He can use those whose hearts are fully committed to Him. Kaya nagtataka tayo, bakit ganon si Apostol Pablo? Tataka tayo, bakit ganon si Apostol Juan, si Apostol Pedro, bakit ganon si Isaiah, bakit ganon ang mga propeta, bakit ganon sila? Parang out of this world sila. Bakit ganon sila? Bakit kakaiba? Bakit nandun sila sa ganong level? Kapatid, because they're full, the totality of their life, their hearts and their soul are fully committed to Him. Okay? Tayo, nasa ng level natin? Wala pa tayo. Ikaw, pastor, wala pa ako dun sa ganung level. Ngunit mapalad tayo, mga kapatid, ang pinag-uusapan sa pulpitang ito, hindi mga bagay sa sanlibutan ito. Kundi sinisimulan tayo at kinukulit ng Panginoon na makasapit tayo doon sa level at kalagayan ng mga nauna sa atin. Mapalad ka, kapatid. Kung naririnig mo, naiintindihan mo, at humihingi ka ng patuloy na grasya at awa sa Lord. Lord, wala pa ako sa ganong kalagayan, Lord. At Lord, narinig ko ang iyong salita. Naintindihan ko ito. Tulungan mo naman ako, Lord, na makasapit ako sa ganong klaseng kalagayan. Isang kalagayang ninanais mo marating ko
para sa iyo, Kapurihan. Hindi natin bubuksan yung pangatlo, which is the joy in sufferings. Pag-aaralan natin next time. Tayo po'y magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, napakabuti mo sa aming buhay. Totoong napakalalim ng iyong karunungan, aming Ama. Ngunit ang mga naririnig namin ay wala pa sa kalingkingan ng nauunawaan at tinanggap ng mga nauna sa amin. Kaya naman ang kanilang mga buhay ay nakita naming lubusang nagtagumpay, lubusang naging matatag. Ama, salamat po sapagkat hindi mo itinatago sa amin ang katotohanan. Hinahayaan mo maunawaan namin ano ang dapat naming nararanasan upang hindi kami tubuan ng maling pag-asa at maling kaligayahan. Bagkus ang aming buhay ay maihanda mo sa rurok ng iyong layunin. Ang makita mo kami nakasama sa mga nilalang mo na nagpupuri, sumasamba sa iyo ng makatotohanan, ng may kaligayahan. Ama, salamat po. Salamat po. Patuloy mo igawad sa amin ang iyo pong awa, ang iyo pong grasya. Turuan mo kaming palagi. Paunawa mo sa amin ang mga katotohanan magsisilbing ilaw natin upang managumpay kami sa buhay kung saan mo kami tinawag. Here is your church, Lord, the Truth and Life Christian Church. This church is yours. Dalangin namin na ang iglesia na ito, tunay nga, ay isa o kabilang sa mga iglesyang babalikan mo upang ipagsama mo sa kaluwalhatian. Sa iyo pong papuri, sa iyo pong parangal, sa iyo pong kaluwalhatian, sa iyo pong pagsamba. Tinataas po namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, and amen, and amen. Sige po, may mula po po. So,